Mga hotel guys, di ba? Dahil COVID eh. Kayo kami, the Department of Labor, ang bumuhay sa mga hotel. Manila Hotel, Sofitel, Diamond Hotel, Conrad Hotel. Pinuno namin yan ng mga OFW. Biro mo, 5-star hotel. Ang Conrad is 6-star hotel. Hindi pa ako nakasubok dyan. Pero yung mga OFW natin dyan sila, puno. Pati Sogo, puno. We went as far as Batangas to look for hotels kasi puno. Pero mo, 1,020,000 na OFW. Sinuwi namin yan. After 7 days, pag negative na sila, uwi naman nila. Kung pupunta sa probinsya, Mindanao, either barko o aeroplano. Kung dito sa Isabela, kagaya ng bahay ko, bus. O ganun, inuwi na nila dyan, 1,022,000. Ganon kaano ng pag-asikaso ni Pangulong Duterte. Ang masama ko doon, ang pinakamahirap na parte, yung nag-uwi kami ng patay. Kasi namatay sa COVID. Tapos sasalubungin namin, hindi na ka. Para ano kami, yung ataol nila nandyan. Siyempre, takot kami lumapit, pero trabaho namin eh. Pagkakuha dyan, takbo agad sa crematorium. I-cremate. Tapos ilibing. Kasama yung mga pamilya. Yun. Ganun ang inuwi ng Pangulong Duterte. 1,022,000. Yun ang sa kapila natin ay Ang daming revelations, no? Maraming mga pangyayari na hindi nalalaman. hindi alam. Kaya na deserve lang nating malaman kasi sa totoo lang, lalo na hindi ko pala ito pwedeng i-compare yung dati sa ngayon talaga ang comparison. Pero, hindi nyo alam, ang Pangulong Duterte ang yung dahilan ng karoon ng batas creating the Department of Migrants. Si Pangulong Duterte, ito mabuti sabihin ko sa inyo kasi meron mga sira dyan, mga sinungaling, inaangkin nila yung OFW Hospital. Ay, nakakahiya sila. Pwede mo ba nilatagin niyo yun, sir? Yo, alam mo yung Tibet, yung... Okay. Ay, pwede. Alam mo yung yung hospital na yan, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang gobyerno. Nagbigay si Ricky Razon ng 600 billion. Hindi ko alam kung bakit, basta sinabi ko. Kasi nagkukwentuhan sila ni Senator Villa, nagkukwentuhan sila. Ako, nasa labas ako dahil na-late ako sa dinner sa Malacanang. So hindi ako makapasok. Nandun sila nagkukwentuhan. Sabi ni Ricky Razon kay Senator Villa, "Ma'am, tapos na yung clinic mo. 40 million na ma'am, kailan mo inaugurate?" Sabi gano'n. Ay, hindi pa natin, papasalamat ako ka nandiyan. Ako naman, wala akong masabi, sabi ko. Mr. Razon, ano naman sa akin? Meron ba akong clinic? Wala tayo naman sa kanya. Tapos sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ko, kayong bahala. Alam mo, sabi niya, okay na ba sa'yo 600 million? Sabi ko, siyempre boss, sabi ko, sinanggap ko. Tapos, nung natanggap ko na yan, naganap na ako kung saan ko ilalagay. Kaya saan ko ilalagay yung hospital na 600 billion. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga, inalok niya yung 2 hectares na lupa niya sa tabi ng provincial council. O, meron na. Meron ng naibig na, meron ng groundbreaking. Pagdating ng groundbreaking, imbitado ko si former President, former President Gloria Macapagal-Arroyo dahil probinsya niya. Kasama si Governor Pineda dahil kanya yung lupa. O tapos nandun si Didi Domingo, yung chairman ng PACOR. Chairman ng PACOR. O di groundbreaking. Anong gano'n? Yung mga lupa na gano'n. O sabi ni Gloria Macapagal, "O, Chairman Didi, ano naman ang maibigay mo?" Nagbigay si Rita Razon ng 600 billion. Si Governor Pineda ng 2 hektarya. Ano naman may bibigay ng PACOR?
Sabi ni Didi, ma'am, okay na ba ang 200 million? Sabi ni Ivan, masyado ka naman makipid. Sabi niya, 300 million ma'am, okay na. Yun. Nagkaroon tayo ng OFW Hospital. Nakita nyo ba yun? Nakikita nyo sa Pampanga. Mas maganda pa yan kaysa mga St. Hospital, kaysa mga... Kita nyo yan. At yan ang hospital ng mga OFW. Pag OFW ka, libre kasama ang buong pamilya mo. Ayan. In-inaugurate yan noong June 20, 2022. Term pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, may mga nag-aangkin sila daw nagpatayo. Si Raulo. Kawawa Hindi ko naman na sila. sasabihin kung sino nagsabi nun, pero God bless their soul. Oo, kasi sila. Kaya ang dami na siguro matay. Dahil sinabi niya na sila ang gumawa. Kaya sa mga panahon ni June 2022. Not June, May 2022. 2 months bago mag-end ang term ni Pangulong Duterte. Doon, punta tayo. Nandun siya, at po siya. Nagkalupugan. Pero, Kapeng, matakit, Sir, mawalang galang, ano, for 900 million, meron ng ospital. Ngayon po yata, hindi milyon ang usapan, bilyon. Hindi pa natin alam kung may tatayo talaga yung proyekto. Nagugulat lang po ako sa candidness ni Secretary Bello to be able to come up with a hospital dedicated for our OFWs to that amount, no? Na pwede na pala sa ganyang halaga. Pwede. Pwede. Walang SOP. Ayan o, kita mo, hindi nyo pala nakikita pa yung mga ayan o. Ang ganda ng hospital na yan. Dapat ba puntahan? Ayan, pakita Sir mo King, yan. baka pwedeng i-search, tapos ipakita mo dito. Pwede mo Yan i-search, ang tapos pakita. hospital. Secretary, for OFWs lang yan o may iba pa? Pati ba yung family members nila? Buong pamilya. Alright. Yung mga yung mga hindi OFW, pwede rin kaya naman bayad. Ang mga libre dyan, yung mga OFW. Ha? Kasama Yung mga ex-OFWs. OFW. Hindi, ex. Dati na. Para sa ex yan. Kasama daw po. Tingnan ko na, no? Pag di natin alam, kasi Kasi baka hindi mo alam, talagang sama former OFW ba? Hindi mo ba alam na may pera kayo? Meron kayong OFW fund. Million yan. 20 million yan. Tingnan mo, hindi mo alam. Sasawa ko, hindi rin ako. Para saan po yun, Seth? Yung OFW fund? Yung pera nila na naiipon, baka meron tayong contribution dyan eh. Opo. And then, yung fund na Hawak yun. ng OWA yan. Opo. And then, pagkatulad Pag yan, kailangan ng mga OFW, bibigay sa kanila. Ano? Kagaya ng Live mga mo, ano? OFW na inuwi namin, opo. nakakuha kami dyan pambayad doon sa aeroplano. Okay. So paano yun, sir? Paano yung mga OFW na until now ay hindi pa po nakukuha yung mga ganun? Ano? Paano po? Tulad ko, OFW ako, pero Pumunta ka doon, meron namang ano doon eh, meron namang register doon. Pagkita mo lang ID mo na former OFW ka, entitled ka. yung passport, sir, pwede na yung passport. Pwede yung passport mo. That proof na naging OFW ka. You are entitled to a free medical service in the OFW hospital. Second galing, kasi kita mo sila rin ang vlogger lang for so many years. Okay, tama. Kasi ang dami rin malapit sa akin eh, mga OFW, paano ba yung sa hospitalization, mga meron kayong kinatala? Ano, yung pala sa akin, wala na masyado. Hindi ba, Secretary? Wala na rin yung pala, kahit di kayo mangingi, may pondo pala kayo. Diba, na hindi natin alam. Kasi yung natatanggap lang namin nun, ma'am, pag umuwi kami, meron yung 500 pesos dyan sa airport, pagbaba. May 500. Opo. Ay, alin? Pero yung balik magagawa na umuwi na, wala naman. Pero nung during the pandemic, no, 10K yan. Yung mga OFWs. Meron dyan sa Panginoon sa pagbabayo.
Meron sila binibigyan ng financial assistance. Oo. Reintegration program nila yun. Bukod pa po yun. Pero hindi 500 yun. May 500 yun. May 500 sa terminal fee yun. Terminal fee lang po. Secretary, Nakuha namin. 10K yun, 10K. Repan ng terminal 10K yun ang nakuha ko nung OFW. Ah, nakakuha ko. Oh, everyone ba? Oo. Oo, 10K yun. Hindi naman 500. Yun ang liit naman yun. Ang laki ng ginalpas, OFW mo pala. Bilang, Eh, wala na kayo, nag-vlogger na. ano nga naman? Wala din kayo kasi may pera daw sa vlogging. Hello. Tanggalin mo. Baba mo po dito. Naka-on ba? Sir King. Hello. Ayan. Hello. Wala. Wala. Wala lang. Dito. Ito, total lang. Wala. Sigaw na Ayun ka lang. Alam mo, excited kayo, wala pa tayo sa Okay question. na yan. Alisin na lang Wala po. pa sa question. Ayan. Ayan, alisin na lang po. Alisin na lang po ito. Secretary, Oh. during the pre-pandemic, no, ang binibigay ni Secretary ni PRRD noon, mayroong $200 pagka hindi ka makauwi sa abroad. Tapos pag nakauwi ka dito, 10K yun. Tapos pag ikaw ay qualified OFW na may anak ka, mayroong 30K yun yung programa ni Senator Bongbong. Ako nakatanggap ako 2 beses. Magkano tanggap mo? Ayun. 60K po. Dahil doon sa programa ni Senator Bongbong through PRRD, through your office, Yeah. nakatanggap ako ng 60K. Tama. Tapos, mayroon pang sari-sari